So ayun guys, andito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, uuwi tayo ng Antipolo. Kung nakikita nyo sa panel natin, kung nakikita nyo sa panel natin, 1 bar na lang yung gas natin dito sa 8 liters gas tank na pinalit natin. Kung napanood nyo yung vlog natin nun, yan, panoorin nyo muna guys. 8 liters ang pinalit natin dito. Aluminum, dual breather, mabilis na magpagas. So titingnan natin guys kung aabot to ng Marcos Highway dyan sa Shell Pugon. Doon na tayo magpapagas. Sa mga nagtatanong kung accurate pa rin ba yung panel, yung tawag doon, gas gauge, tama ba? Sa gas panel dito, kung accurate pa rin ba? Oo guys, sigurado ko 100% accurate pa rin siya. So tingnan natin mamaya. Sana umabot ang 1 bar natin sa Antipolo. So balik tayo. Eto na naman tayo guys sa exciting part ng Bulacan, papuntang North Caloocan. Lubak-lubak. Ito guys yung dulo ng Quirino Highway. Kung madalas mong napapanood yung vlog natin, madalas natin itong daanan palabas ng Nueva Ecija at papunta ng Bulacan. Yan, sa San Jose. Hindi nawawala yung traffic dito guys. So kaya malakas din sa gas. Pahinto-hinto. Ay! Ay! Wow, dirt bike. Wow, lubak. Paunahin muna natin yung kotse. Oh, yeah. Tingin. Ganito dito guys. Bilib ako sa mga nakatira dito eh. Tinitiis nila yung ganito. Ayan o. So ayun, shoutout din kay Redline Motoshop sa gumawa ng violet natin, saka dual contact na color yellow or amber. Yung may orange yun, medyo orange na. Legal yun, legal guys. Ano siya? Amber yellow. Yellow. Amber yellow. Sa amber, yan. Kakulay ng stoplight. Yung yellow na stoplight. Ganda oh. Itong gas indicator, accurate nga ba? Malalaman natin yan. Pero ngayon pa lang guys, sinasabi ko accurate. Kaya wag na kayong matakot na magpa 8 liters. Bukod sa mabilis magpagas, malaki pa yung tangke, di ba? Kung aakyat kayo ng bundok, so di na kayo mangangamba na kung may gasoline station ba sa pupuntahan nyo o wala. Kasi ito, balikan, kaya ng ng Gabaldon. Yan. Ito. Gabaldon balikan. Feeling ko kaya to eh. At testing din natin to guys sa long ride. Yan. Tag-ulan lang kasi kaya di tayo makapag-ride. Di tayo makapag long ride. So pag wala na tag-ulan, yan, maglo-long ride tayo. Dapat next week. May bagyo naman guys, yun ang problema. Hindi natin siya matesting, no? Sa malayuan.
Sa ano naman, singit ko lang guys, sa usapang violet naman. Yan. Yung Iota brand, 75 watts or 80 watts ba yun? Wala siyang ano guys wala siyang warm saka color yellow. Dito ulat nito may warm, may mga lakas ng high beam Kaya yung Iota pag zero visibility o kaya maulan, so doon siya mahihirapan. Pero sobrang liwanag niya guys 85 watts, 75 o 85 watts, hindi ko sure maliwanag. Yun nga lang, walang ganitong kulay. Yan, puti, dilaw, ombi, warm, yan, warm, wala. So tayo, kahit mausok dyan, gamitan lang natin siya ng color yellow pang zero visibility. Yun din guys. Yung iba nagtatanong kung bumigat daw ba, kung nahirapan daw ba yung makina. Guys, hindi mo mararamdaman. Mas gumanda pa nga guys, kasi bumigat yung harap. Yun, mas stable, mas comfy, kasi mas mabigat yung harap, pumantay siya. Kahit ano ba yung sabihin nun, maglagay ka ng top box, hindi gaanong nakaangat yung harap. Dahil sa 8 liters kung full tank man, pantay na. So ano pa ba ang mga katanungan sa akin? Daming nag-message sa akin guys Ayun, kung magkano raw ba ang ginastos natin. Ang gas tank guys, 8,800. Gas tank lang, 8 liters. Kung kasama install, 1.5 gano'n, nasa 1.5. Bali gagastos kayo ng 10 plus, 10.3 o 10.4, mga gano'n. Nasa mga gano'n lang guys, 10.2 to 10.3. Yan. Sulit na guys, huwag nyo nang tipirin. Iwas kalawang din. Di na kayo mangangamba o kaya maulan, nabaha. So konting pressure washer lang, okay na. Di tulad nung stock bakal, mabilis kalawangin. Saka yung nagtatakip ng araro, tinatakpan yung yung araro, pamprotekta ba ang tawag doon. Yun, huwag kayong magaganon, sure kakalawangin yung gas tank nyo. So mas okay pa mag-upgrade ng 8 liters ng 8 liters tank na aluminum. Okay, magpapaniwala doon sa takip-takip. Kahit anong takip ko guys, kakalawangin yun. Maniwala kayo sa Honda, nilagyan ng butas yan para dyan. Kasi nakita ko sa Facebook, nag-aaway-aaway sila dahil nga doon sa takip-takip. So kahit hindi mo takpan yan o takpan, kakalawangin pa rin yan. Bakal tapos hindi ka pa naglilinis, tamad ka pa, kakalawangin talaga yan. Panoorin nyo guys sa vlog natin kung ano yung mga tinabas para magkasya yung 8 liters na aluminum gas tank. So may tatabasin dun guys na dalawang tawag dun, bracket pang stock, saka sa inner fairing sa footboard. Yan. So mas maganda magpakabit na kayo doon para hindi na kayo mahirapan magtabas. So alam ko pag bumili naman kayo ng gas tank, ituturo naman ni Sir Pandoy, Journey Pinas, kung paano ang tamang pag-install. Yan, hindi naman kayo pababayaan nun. I-guide pa rin kayo, bibigyan kayo ng instruction kung paano yung tamang pag-install at tamang pagtabas sa inner fairing sa footboard ng Giorno.
Dito na tayo sa Marcos Highway, Marikina. Eto na guys, nandito na tayo sa Shell Pugon. Magas tayo. Bukas pa. Puro Jorna. Ayan na. Oo, Jorna, grupo ng Jorna. Oo. Anong grupo yan? Ano ba, full tank? Red po. Yung 1 bar na yon, sa tingin ko nasa mahigit 1 litro pa yan. May grupo ng Jorna dito. So di ko alam kung anong grupo to guys. Baka Jorna Nation, tingin ko lang Jorna Nation to. Ang gas natin 576. Guys, full tank na. Full tank na ang Jorna natin. Ayan o. Yun nga, hindi ko alam kung ilang liter yung 1 bar na yun. Hindi ko sure kasi sa stock guys, yung 1 bar parang 2 litro pa yun eh. Yung 1 bar sa stock. So ano ba sa tingin nyo? Ang gas natin 575, magsi 600. Nakaraan 600 eh. Bali ang karga natin no, nasa 7.2 liters. Yung unang pagas natin dito. Sa tingin ko hindi saktong 8 liters to guys. Hindi siya saktong 8 liters. Nasa 7.5 lang siya. Mga ganun guys, 7.5. Puno na siya. So yun lang. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa channel natin. So nagtatanong, accurate yan guys. Kita nyo naman, accurate ang gas gauge dito.